para magsugod na ninuod ang Farm-in-Org. By the way, basig na mo basig ano mo ba, matingala mo. Farm-in-Org is also called farm chem kasi this is pharmaceutical inorganic chemistry. So farm chem, this is farm chem 1 and we'll start with the elements. So diretso-diretso na ta habang naga-memorize mo periodic table, mag-discuss pud ta each of the elements in the periodic table except for the actinide and the lanthanide series. Bakit nga ulit? Kasi they are called rare earth metals. Yung mga nasa baba, yung lanthanide and actinide series, they are members of the rare earth metals. Therefore, from the name, rare earth, we don't usually see them. Konti lang sila. And at the same time, since konti lang sila, wala pa masyadong studies about them, especially on their use sa pharmaceutical na side. Okay? Kasi mag-concentrate tayo sa pharmaceutical side sa mga uses nito mga elements na ito. Unya, pinipilit man akong laptop. Wala di ay. Okay, so what are the objectives? So for this lesson, we will be identifying the elements in the periodic table, and then we will also identify each of their compounds. Now, aside from that, hindi lang sa pag-identify ng names and symbols of these elements and their compounds, we'll talk about their medicinal uses, their toxicities, their actions in the body once taken, and we'll talk about their importance in the pharmaceutical industry. Okay, now let us start. Mag-start na kita ni. We have the group 0 elements. Again, we call that group 0 elements. Or if you're going to look at your periodic table, kung may periodic table man kayo dyan, or kung wala kayong physical copy, then you can browse the web. You can easily download a periodic table. You can see it as the group 8A. Ito yung nasa pinakadulo ng periodic table, starting from helium. Helium pababa. We call them group 0 elements or group 8A elements in the periodic table, and we also call them as the noble gases or the inert gases. Bakit natin tinawag itong noble gas or inert gas? Inert means unreactive. Hindi ito basta-bastang nagre-react with other elements. Bakit? Because they are stable. How do you know if the element is stable? Anong sabi ng senior high chemistry teacher ninyo? Paano mo nasabing, stable siya? Yes, Miss Alman. Kasi ano po sila, may 8 sa octet rule sa Okay, pinag. very good. That is correct. Kapag ka nakafollow sila sa octet rule, which states na ang element is stable kapag ka yung outermost shell niya, kompleto yung electrons. We call that valence electron, and from the name itself, octet, 8 yung electrons nila sa outermost shell. Okay? So since 8 yun siya, hindi na nila kailangan yung ibang elements. So hindi sila basta-bastang nagfo-form ng compound. Kaya nga siya inert or noble gases. So all of these elements are found in the atmosphere except for radon. Okay, or for radon. Di natin ito makikita sa atmosphere. Ang radon lang ha, the rest makikita na natin. So let us start with the first gas here, the helium. So sa octet rule class, 'di ba dapat 8? Yung exception natin diyan is si helium kasi meron lang siyang dalawang valence electron. Don't forget ha, pag sinabi kong valence electron, ito yung electron sa outermost shell and dapat kasi 8 yan para stable. Pero for helium kasi, since isa lang talaga yung shell niya, yung energy level niya, dalawa lang yung kayang i-accommodate na electrons. So, since dalawa na yon occupied na lahat, makonsider pa rin natin siya as stable.
Okay, so what are the things that we need to remember about helium? Helium is from the Greek word helios. Let me annotate ha. Sulat ko siya sa screen. Ay. This come from the Greek word helios. Ibig sabihin ng helios, it's the sun. Yan yung ibig sabihin ng pangalan ni helium. Okay? So ano pa yung mga dapat nating tandaan? This is the second lightest air, syempre, right after hydrogen. And ano yung gamit ng helium? Ng helium. Kung sa industry, syempre alam natin, ginagamit siya pag maggawa tayo ng balloons, yung lumilipad na balloons. Pero pharmaceutically, pwede natin siyang gamitin to prepare or to make synthetic air, or that is what we call artificial air. So artificial lang siya na air ha. So alam natin na yung air, syempre maraming oxygen yan. We need oxygen. Pero we can actually make our own compressed gas, which is made up of 20% oxygen, and then i-combine natin siya with 80% helium. We call that artificial air na. Now, anong gamit niyan siya? Sa pharmaceutical na side, ginagamit ang helium as a carrier. Sulat natin. It's a carrier or diluent of medically important gases. So, 'di ba, nag-pharma man mo no, and then I believe alam nyo na may mga drugs tayo na yung drug, yung the way natin siya ibigay is inhalation. Especially yung mga aerosols. Sino yung mga asthmatic dito? 'Di ba yung mga asthmatic, meron yan silang puff. That's in the it's the delivery system, ma-deliver yung drug sa kanila using that yung meter dose inhaler nila, mga inhaler nila. Aside sa gamot class na ni-reduce ang particle size, meron yan siyang gas na kasama. So si helium pwede siyang gawing diluent. Pag sinabing diluent, wala, pampadami. Pampadami ng gas na yan para mapasok natin siya doon sa container. Now, please take note na inert siya, meaning hindi siya nagre-react. Kahit isabay mo pa siya doon sa gamot for asthma, hindi siya magre-react doon. So, ang purpose niya lang talaga is carrier para pag puff mo, habang lumalabas yung helium, lumalabas din yung drug. Or pwede siyang diluent, pampadami ng volume or pampadami ng amount ng ating piniprepare na pharmaceutical. So, yun yung gamit ni helium. Yun lang. Inert kasi siya. Pwede siyang ihalo sa ibang drugs. Now, how about the toxicity? Si helium naman is low density, hindi din siya soluble sa blood. Pero, hindi din pwede na masyadong marami sa body. So, one sign of toxicity ng helium is magbabago yung boses mo. Nakatry mo, anak, kanang suyupon ninyo ang sulod sa balon. Nga pagkahuman mo, change na inyong tingog. So, yung toxicity natin, the first sign is change in your voice, and we call that the Donald Duck-like sound or the chipmunk-like sound. So, ganun yung mangyayari sa person. Okay? Pero kung masyadong marami na talaga, the helium can be an asphyxiant na ma-overpower niya na yung oxygen inside the body and mahihirapan ng huminga ang person. So, hindi din pwede na masyadong marami. So everything should be in moderation, everything should be in its normal level gihapon. Okay, bisag inert pa ato ang helium. Now, aside from helium, what else? We have the second drug, the neon. So si neon comes from the Greek word neos. Sulat natin. Ibig sabihin ng neos. Neos means new. Ano yung ibig sabihin ng word or ng name na neon? Na anong gamit ng neon? This is for advertising purposes na magbibigay sa atin ng color. Pero, kung sa pharmaceutical na side, actually walang gamit pharmaceutically si neon. Basig ka mo pa ang gihulat para ma-discover ang iyahang gamit sa pharmaceutical na side.
Pero nowadays, wala pa. Ano lang talaga ito sa industry for advertising purposes. Okay? Pangutana mo hang na may gusto yung pangutana. Kanang ansiran na to na taman sa kaya ansiran. Sige. So, unsay sunod sa periodic table, you have the argon. Si argon naman is really the word argon. But ano ibig sabihin ng argon? Argon means, yes, Patricia. Lazy, ma'am. Okay, very good. Argon means lazy. Bright, bright na tanong. I'm so argon today. Kana, so, mga memes sa mga pa-bright, bright. I'm so argon today. Si argon. Argon means lazy. Okay, so, ano yung dapat nating tandaan about argon? Argon is the most abundant na noble gas. Sa lahat ng noble gases class, ito yung pinakamarami. Okay? Si argon. Saan natin siya makikita? Sa atmosphere, sa air. And paano natin siya makukuha? It's through, it's actually a byproduct of fractionalization or fractional distillation of liquid air for the production of oxygen and nitrogen. Naka-try ba kayong mag-distillation sa inyong high school? Wait lang ha. Sa mga hindi pa nakatry mag-distillation, this is just a simple distillation setup ha. I hope you can see it sa screen. Ito na lang sa gilid, palakihin natin. Ano siya mo? Sorry. Ay, sobra. Oh, this one. Okay, so this is just class again, a simple distillation setup. Ang ginagawa kasi nila, 'di ba? Kailangan natin ng oxygen or kailangan natin ng nitrogen. Nasa air 'yan. So ang ginagawa nila, ang gas kasi syempre air is a gas. Ginagawa nilang liquid. Anong process nun? Yung converting gas to liquid, anong process tawag doon? Anyone? Gas to liquid. Ang tawag. Yes. Kate. Distillation po, ma'am. At Condensation po, ma'am. Okay, very good. It's condensation. So, again, ano ginagawa nila? Nagko-condense sila ng air. Yung air natin, ginagawa nilang liquid. So, pag naging liquid na yan, pwede mo siya ilagay dito. We have the distillation flask here. Pero hindi ito yung distillation setup talaga. This is an example only kay salt water itong ginagawa here. So, ilalagay dito yung liquid mo, tapos ihihit natin, syempre using, kung nakita nyo dito sa gilid, merong Bunsen burner. Kung pwede din naman hot plate, depende kung anong gagamitin natin as long as mahihit natin itong nasa distillation flask. And then, syempre, ang liquid, pag hinit mo, magiging gas. Anong process yon? Ang liquid na maging gas, anong process? Anyone? Yes, Hannah? Vaporization. Evaporation. At sa Evaporation. Okay, Evaporation. evaporation. So there is evaporation na mangyayari here. Ayan. So ang unang mag-e-evaporate, siya yung pupunta dito. May thermometer lang to check the temperature para ma-check natin na may kanya-kanya kasing boiling point yung gas din. So pag naging gas na siya, mapupunta siya dito sa condenser. So from the name itself, condenser, mag-undergo yan siya ng condensation. So yung gas, magiging liquid siya ulit and masasalo siya dito sa ating receiving flask. So ganun yung ginagawa nila sa air, nililiquify, tapos nagpa-fractional distillation sila. Fractional siya kasi nililimit nila sa temperature. For example, pag ang oxygen magbo-boil sa, example lang ito ha, 70 degrees Celsius. So pag na-reach na dito yung thermometer na 70, makukuha na nila ang oxygen. Tapos habang tumataas yung temperature, iba-ibang gas na yung makukuha.
nila, iba-ibang substance. Okay? So, that's how they get the oxygen sa air as well as the nitrogen. And syempre, since argon is also located sa air, makukuha din doon. So magiging byproduct si argon ng process. Okay? Na anong gamit ni argon? Just like helium, pwede din siyang gamitin as inert atmosphere for pharmaceutics or pharmaceuticals. Pero this one is a substitute of nitrogen. Kasi usually yung mga inhaler natin, mga asthmatic people, yung mga aerosols at mga spray natin, like mga perfume na spray, ganon, mga aerosols, usually ang gas niya na kasama ng drug is nitrogen. Kasi nitrogen is also inert. Hindi din siya nagre-react basta-basta. Yes, Casey? Ito napindot lang. Napindot lang po, ma'am. Sorry Okay. po. Okay lang. Okay. So, hindi din siya nagre-react basta-basta. Pero just in case na hindi available yung nitrogen, pwede nating i-substitute si argon. Pampadami, diluent, or carrier ng ating drug. Lapit na time, no? Sabi ko, start lang ako. Tapos, pagpatuloy natin ito next week. Okay? Iba yung i-discuss ko tomorrow ha, kasi iba yung lab component ng InOrg. So, ang continuation nito will be next week pa. Same time, Monday. Now, I think I'll end here. Ang oras na? Yeah, I'll end here. So, we have krypton from the word kryptos. Ano ibig sabihin ng kryptos? Kryptos means hidden. That's the meaning of the name of krypton. It's hidden. And kabaliktaran sila ng argon, this is the least abundant noble gas. Yung argon ang pinakamarami, ang pinakakonte sa ating atmosphere is the krypton. Now, sa pharmaceutical na side, ini-investigate, hindi pa ito approved ha. Ano pala ngayon, pinag-aaralan pala ngayon for a possible anesthetic. Ay, ano kulang na S. Likog dugang S direct class. Anesthetic. Naggamit ng anesthetic. Anesthesia. Para saan yun? Nakatry na mo anestesyahan? Anong nangyari sa inyo? Wala. Dapat mo nakatry? Numbness po. Magnum po. Nagnab. Okay, very good. So, nagnab siya kasi ganito yun. Pag sinabi kasing anesthetics, pinipigilan niya yung communication between one neuron. When I say neuron, I'm talking about our nerve cells ha, sa nervous system, yung mga cells natin dyan. Meron kasi yan communication. So for example, nahiwa ka. Diyan sa nahiwa mo, yung mga nerves na yan, magkakarry yan siya ng message from one neuron to another na masakit yon. Tapos aabot yan siya dyan sa brain mo and that's the time ma-recognize mo siya na masakit pag umabot yung message na yan sa brain. Okay? Now, ang mangyayari pag nagbigay ka ng anesthetic, pipigilan niya ngayon yung communication between neuron to another neuron. So, yung message na yan, hindi yan siya aabot sa brain. Thus, hindi mo siya mare-recognize as masakit. Okay? Kaya kahit pa inoperahan ka dyan o kaya binunutan ka ng ngipin, wala kang ma-recognize na pain kasi napigilan ng anesthetic yung communication na yan. Okay? So ngayon, iniimbestagahan pa ang krypton for a possible anesthetic use. Okay? Dyan muna ako mag-end. We'll talk about this mag-continue tayo next week. Tapos tomorrow, parang may changes ata sa schedule, pero i-check ko pa. Anyway, mag-communicate man si Ma'am Queen ko sa inyo kung merong changes. Okay? Any question or clarification before mo mag-out kay murag magklase na mo kay Ma'am Ayunan? Wala na? Sige, so that's it for this afternoon. See you again tomorrow, class. You may leave the Zoom meeting and attend your next class para hindi kayo ma-late kayo. Ma'am. Bye po. Bye! Thank you. Bye, Ma'am Raisa. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.